Magandang buhay mga Lods, sa nakaraang episode, agad na ipinaliwanag ni Joey na sa madaling salita, ang konsepto na ang hari o emperador ay ama ng bansa, ay ginagamit upang bigyang katwiran ang espesyal na pagtrato na kanilang natatanggap. Kasunod nito, sinabi ni Joey na sa sandaling iyon ay magtatanong siyang muli. Pagkatapos ay tinanong niya si Jay Galwon kung masasabi ba niyang ang turo ng Konpusyanismo na pantay-pantay ang lahat ng tao, at ang pagiging ama ng bansa ng mga emperador ay hindi nagbabanggaan sa isa't isa. Bilang karagdagan, tinanong din ni Joey si Jay Galwon kung magkatugma ba ang mga ito nang hindi sinasalungat ang mga turo ni Confucius. Bukod dito, sinabi ni Joey sa kanila na kung nais nilang sabihing pantay-pantay ang lahat ng tao, hindi nila dapat hatiin ang mga emperador at ang kanilang mga mamamayan sa dalawang magkahiwalay na grupo. O patunayan na ang mga emperador ay tunay na naiiba sa karaniwang tao at dapat tretuhin ng naaayon. Sa kabilang banda, masayang sumang-ayon si Soso kay Joey. Samantala, sinabi rin ni Joey na sasabihin niyang muli na bumagsak ang dinastiyang Jin dahil ang mga batas nito ay hindi na ipatupad ng patas sa lahat, anuman ang kanilang katayuan, at iyon ay resulta ng pagpapatupad ng batas gamit ang labis na mabibigat na parusa. Sa kasalukuyang panahon, tinanong ng lalaking ito si Joey kung sinasabi ba niya na may iba pang mga paraan upang sundin ang mga utos ng emperador nang hindi tumatanggap ng parusa. Agad namang sumagot si Joey at sinabi na walang mali sa pagpapatupad ng mga parusa. Ngunit ang tindi nito ay sobra. Ang ibig sabihin ni Joey, sino ba naman ang pumapatay ng tao dahil sa pangangalo niya o sinusunog ang mukha ng isang tao gamit ang nagbabagang bakal hanggang umamin siya? At sino naman sa mundo ang humihila ng dila ng isang tao dahil sa pagsisinungaling? Bukod pa rito, tinanong siya ni Joey kung talaga bang naniniwala siya na ang mga ganitong batas ay maaaring ipatupad ng patas at makatarungan. Iyon ang dahilan kung bakit ang mahihina at walang kapangyarihan lamang ang mga tinatakot gamit ang parusa. Iyon ang dahilan kung bakit dapat uriin ang mga batas ayon sa magaan at mabibigat na krimen. Bukod pa rito, dapat itong ihiwalay sa mga parusang kumukuha ng kanilang kayamanan at mga parusang sumusuko sa kanilang katawan. Ang pagpapatupad ng batas ay tungkol sa pagiging epektibo. Sa madaling salita, kung hindi ito sinusunod, wala itong halaga. Gayunpaman, tinanong ni Jay Galwon si Joey kung ano ang magiging batayan para sa pag-uuri ng magaan at mabibigat na krimen. Ayon kay Joey, nasa bansa ang pagpapasya nito. Ngunit kung magbibigay si Joey ng kanyang opinyon, kung may mananakit sa buhay ng ibang tao, dapat itong uriin bilang mabigat. Kung hindi, magaan. Ganoon ito iuuri ni Joey. Sa isip ni Jay Galwon, ang mga salita ni Joey ay legalismo, ngunit nauunawaan din niya ang Konpusyanismo hanggang sa pinakadawa nito. Gayunpaman, ayon kay Joey, ang mga magaang krimen ay mga krimeng tulad ng pagnanakaw o pagpasok sa bahay ng iba na nakapipinsala sa yaman ng ibang tao. At panunuya o tsismis na sumisira sa reputasyon ng iba. Mga multa at pagkakakulong ang magpaparusa sa mga nauna. Bilang karagdagan ni Joey, ang bawat mamamayan ay magiging malayang bumoto, na hindi kokontrolin o pamamahalaan ng sinuman o anumang bagay. At ang bansa ay dapat maging responsable sa mahusay na pamumuno at pagprotekta sa mga mamamayan nito. Pagkatapos nun, sinabi ni Joey na tatapusin na niya ang kanyang pahayag doon. Sa kabilang banda, ayon kay Jay Galwon, ang mga tao ang mga pinuno ng kanilang bansa. Kaya sinabi niya na sumasang-ayon siya sa lahat ng iba pa, ngunit hindi niya maintindihan ang huling pahayag na iyon. Ang ibigay ang lahat ng kapangyarihan sa mga karaniwang tao ng ganoon, ay napakadelikado. Sa isang iglap, tinanong siya ni Joey kung bakit ganoon ang kanyang iniisip. Ayon naman sa lalaking ito, totoo iyon. Bukod sa panitikan, napatanong siya kay Joey kung paano niya maipagkakatiwala ang kinabukasan ng isang bansa sa mga taong hindi makabasa ng kahit isang karakter. Bukod pa rito, tinanong ng lalaking ito si Joey kung anong uri ng pananaw pampulitika ang maaaring taglayin ng mga ganoong tao. Agad namang sinabi ni Joey sa kanya na maaari niyang igalang ang kanyang pagmamataas bilang isang iskolar. Gayunpaman, kay abangan ang isipin na ang lahat ay mangmang at hindi marunong bumasa. Dagdag pa ni Joey, ang pilosopiya ng isang tao ay hindi nawawala dahil lamang hindi niya maipahayag ang kanyang mga iniisip sa pamamagitan ng mga salita o pagsusulat.
Kahit ang isang magsasakang adik sa trabaho ay alam kung paano igalang at alagaan ang kanyang mga magulang. Alam niya ang pagmamahal upang protektahan ang kanyang asawa at mga anak. Alam niya ang katapangan upang labanan ang mga tulisan. Alam niya ang kabutihang loob upang ibahagi ang kanyang ani sa kanyang mga kapitbahay. Pagkatapos noon, kaya naman tinanong siya ni Joey kung talaga bang mangangahas siyang sabihin ang magsasaka ay hindi marunong bamasa at mangmang. Ang pinakamapanganib na pananaw na maaaring taglayin ng isang iskolar ay ang maniwala na ang mga karaniwang tao ay mangmang at dapat turuan at maliwanagan. Gayunpaman, sa isip ni Joey, Diyos ko, alam niyang siya ang nagsabi noon, ngunit napakol talaga noon. Sa kabilang panig, talagang nagulantang ang lalaking ngunit bigla niyang sinabi na nais niyang makipagpaligsahan kay Joey sa pagsusulat. Kaya naman biglang kinabahan si Joey at sa isip niya, katapusan na niya. Naguguluhan din siya kung kailangan ba talaga niyang isuko ang kanyang refrigerator ng ganoon na lang. Ngunit ang nakakagulat, sinabi ni Elder Sanjo na siya na ang bahala roon. Kaya naman, labis na natuwa si Joey nang marinig iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Elder Sanjo na magpatuloy na. Magsimula na tayo. Ano ang gusto mong isulat? Wika ni Elder Sanjo na nasa katawan ni Joey. Bigla-bigla, sinabi ni Jay Galwon na makikipagpaligsahan din siya kay Joey at ang paksa ay Moonwang G-Ship of Sigayong. Sa isang kisap mata, tinanong ni Joey si Jay Galwon kung maaari ba siyang makahiram ng brush. Agad namang inutusan ni Jay Galwon ang kanyang tauhan na ihanda iyon. Agad din namang sinunod ng mga lalaking ito ang kanyang utos. Nang walang pag-aalinlangan, agad na nagsimulang magsulat si Joey sa harapan nila. At habang pinapanood ng mga tao si Joey, karamihan sa kanila ay labis na nabigla. Maging si Jay Galwon ay hindi makapaniwala kung paano naaabot ng isang tao ang ganoong antas ng kaalaman at husay sa panitikan at sining sa kanyang edad na nasa 20 anyos. Sa isip ni Jay Galwon, napaka-imposible iyon. Bigla na lamang, sinabi ni Jay Galwon na natalo siya. Ngunit naguluhan ang mga manunood dahil hindi pa nga niya itinataas ang kanyang brush, ngunit sumuko na siya. Sa kabilang banda naman, sinabi rin ng lalaking ito na siya rin ay natalo. Pagkatapos nun, tinanong niya si Joey kung maaari ba niyang malaman ang kanyang pangalan. Sa isang iglap, bumalik ang espiritu ni Joey sa kanyang katawan. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi ang salitang refrigerator. Bilang resulta, tinawag at binati siya ng lalaking ito na si Young Master Refrigerator. At bukod pa rito, natutunan niya ang isang mahalagang aral sa araw na iyon. Sinabi rin niya na itinuro sa kanya ng kanyang Young Master Refrigerator na palaging may taong mas magaling kaysa sa kanya. Ang pangalan ko ay Joey, hindi Refrigerator. Wika pa ni Joey. Samantala, natapos ang araw na iyon, at kinagabihan. Nagising na si Chung Wunso ngunit tulala siya at mukhang malungkot. Bigla na lamang, pumasok si Dan Xianyang sa kanyang silid at tinanong siya kung ano ang kanyang nararamdaman. Agad namang sinabi ni Chung Wunso na ayos lang siya, ngunit biglang tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Chung Wunso. Kaya sinabi ni Dan Xianyang sa kanya na hindi na niya kailangang magpigil. Dagdag pa ni Dan Xianyang, paano niya hindi mauunawaan ang puso ng isang martial artist na nawala ng kanyang panloob na lakas. Sinabi rin ni Dan Xianyang sa kanya na pupunuin niyang muli ang kay ni Chung Wunso. Ngunit sinabi ni Chung Wunso na hindi iyon ang mga teknik ng Namgang. Gayunpaman, sinabi ni Dan Xianyang sa kanya na huwag nang subukang alamin kung sino siya. Ang mga pag-iisip ng paghihiganti ay mas lalong ipinagbabawal. Dagdag pa ni Dan Xianyang, alam niyang mahirap iyon, ngunit kailangan ni Chung Wunso na bitawan ang nakaraan. Ngunit sinabi ni Chung Wunso na magsasanay siya hanggang sa mabasag ang kanyang mga buto at matuklap ang kanyang balat, at ngunit hindi pa man niya natatapos ang kanyang mga salita, nang biglang nagbago ang aura ni Dan Xianyang. Agad-agad, gulat na tinanong ni Chung Wunso ang kanyang guro kung nakamit na ba nito ang kaliwanagan o enlightenment. Agad namang sinabi ni Dan Xianyang sa kanya na tama ang kanyang hinala, ang malalim na halimuyak ng plum blossom. Ayon kay Dan Xianyang, kahit siya, sa teknik na iyon, ay hindi kayang salagin kahit isa lamang sa mga atake niya. Kaya nabigla si Chung Wunso sa sinabi ng kanyang guro. Alinsunod kay Dan Xianyang, si Joey ay mas malapit sa isang Diyos kaysa sa isang tao.
Kaya sinabi niya kay Chung Wunso na huwag magkimkim ng anumang negatibong damdamin laban sa kanya sa anumang paraan. Lumipas ang gabi at sumikat ang araw. Labis na nagalit si Jang Ho nang sabihin sa kanya ni Jae-gal Woon na umatras na si Chung Wunso. Kaya naman naguluhan si Jang Ho kung sinusubukan bang tumakas ni Chung Wunso. Tinawag pa niya itong isang walang hiya. Gayunpaman, sa isip ni Jo Wee, ang Diyos ng Espada ay isang sirang espiritu. Sa hindi inaasahan, biglang pumasok si Chung Wunso sa pasilidad. Kaya naman labis na namangha si Jo Wee dahil mabilis na nakabawi at gumaling si Chung Wunso. Samantala, sinabi ni Chung Wunso kay Jang Ho na kailangan niyang umatras sa sparring event dahil sa personal na kadahilanan. Sinabi rin ni Chung Wunso na taos-puso siyang humihingi ng paumanhin para rito. Ngunit labis na nagalit si Jang Ho, kaya tinanong niya ito kung anong klaseng sitwasyon ang maaaring magpatalikod sa kanya sa isang napakalaking kaganapan na tulad noon. Agad namang sumagot si Chung Wunso na may nangyari sa kanyang kay. Gayunpaman, tinanong siya ni Jang Ho kung umapaw ba ito. Ngunit sinabi ni Chung Wunso na hindi naman umabot sa ganoong antas. Oh, mabuti naman kung ganoon. Sagot naman ni Jang Ho. Alinsunod kay Chung Wunso, matindi rin niyang inaabangan ang araw na iyon. Hindi niya kailanman sinusubukang iwasan siya, kaya sinabi niya kay Jang Ho na sana ay huwag itong magtampo. Sinabi rin ni Chung Wunso sa kanya na hindi siya kailanman tatakas sa kanyang espada sa hinaharap. Sa hindi inaasahan, hinawakan ni Jo Wee ang balikat ni Chung Wunso at sinabi sa kanya na may mga pangyayaring dumarating sa buhay kapag hindi niya inaasahan. Dagdag pa ni Jo Wee, kailangang patatagin ni Chung Wunso ang kanyang loob. Ngunit ang nakakagulat, labis na nagalit si Chung Wunso kaya sinabi niya kay Jo Wee na huwag siyang hawakan. Agad namang sinabi ni Jo Wee sa kanya na sinusubukan lamang niyang tumulong. Ngunit inutusan siya ni Chung Wunso na umalis. Sa kabilang panig naman, nabigla ang mga kalalakihang ito habang nakatitig kay Jo Wee. Kasunod nito, tinanong ni Jae-gal Woon si Jo Wee kung ano ba ang ginawa niya noon at kung anong kamangha-manghang bagay ang ginawa niya upang umasta ng ganoon ang isang ganap na lalaki. Wala, bakit ninyo ako kinakausap na parang saan man ako pumunta ay nagdudulot ako ng gulo? Sobrang sama ng loob ko. Galit na pahayag ni Jo Wee. Ngunit sinabi ni Jae-gal Woon na nanunumpa siyang may nangyari talaga. Ayon kay Paenggak, malinaw na kinaladkad ni Jo Wee si Chung Wunso sa isang liblib na lugar at binugbog ito ng husto. Gayunpaman, sa isip ni Jo Wee, isinusumpa niyang hindi siya iyon. Ang Diyos ng Espada iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Jo Wee sa kanila na hindi siya iyon. Gayunpaman, labis na naguluhan si Jang Ho at hindi niya ito maintindihan. Dahil ayon sa kanya, isa itong henyo sa martial arts na tinalo ang pinuno ng angkan sa isang verbal sparring. Mga kasanayang pangmusika na nagpahanga kay So-So, ang pinakamahusay na music hero sa buong Hefei. Mga kasanayang matematikal na nagpapaliit sa kakayahan ni Jae-gal. Mga kasanayang pangwika na kayang baguhin ang mga ideal ng mga iskolar. Ang kanyang sulat kamay ay may kakayahang iparating ang damdamin ng manunulat sa pamamagitan ng mga titik. Nagtataka si Jang Ho kung ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Jo Wee. Sa kabilang banda, napabuntong hininga si Jo Wee at sinabi na aalis na siya sa Mount Hua sa sandaling iyon. Kaya naman nagulat si Jae-gal Woon at tinanong si Jo Wee kung bakit napakabiglaan nito. Sinabi rin ni Jang Ho na hindi pa nga nagsisimula ang sparring event. Kaya tinanong niya si Jo Wee kung tumatakas ba ito dahil natatakot siyang harapin siya. Sa isang iglap, tinanong din siya ni Jo Wee kung hindi ba iyon napakalinaw na. Siya ang Junior Sword Lord ng Namgang. Kaya tinanong niya ito kung sa tingin ba nito ay baliw siya. Pagkatapos ay sinabi ni Jo Wee na hindi niya ito lalabanan. Sa isip ni Jang Ho, hindi niya inaasahan na mauuwi sa ganoon ang mga pangyayari. Kaya sinubukan ni Jang Ho na pigilan si Jo Wee at sinabi sa kanya na marami pa rin siyang matututunan kahit hindi siya mismo lumahok sa sparring event. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Jo Wee. Sa halip, dumiretso siya kay Zhang Yilong. Manager Jiang, sambit ni Jo Wee. Kaya naman, naguluhan si Zhang Yilong kung bakit siya tinawag ni Jo Wee na manager dahil hindi naman niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Kasunod nito, tinanong siya ni Jo Wee kung hindi ba niya naaalala na magnenegosyo sila ng magkasama. Dagdag pa ni Jo Wee,
Kapag pumirma si Zhang Yilong ng kontrata sa trabaho, kailangan niyang basahin kung ano ang nakasaad doon. Sa isang iglap, kinuha ni Zhang Yilong ang kanyang kontrata mula sa kanyang bulsa. Pagkatapos nun, tinanong niya si Joey kung ang posisyon ba ay katulad ng isang ranggo. Agad namang sinabi ni Joey na eksakto. Sinabi rin niya na kung maganda ang resulta ni Zhang Yilong, tataas din ang kanyang ranggo. At kapag tumaas ang ranggo ni Zhang Yilong, susunod din ang kanyang sahod. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa si Zhang Yilong. Gayunpaman, naisip ni Joey kung magagalit pa rin kaya si Zhang Yilong matapos marinig ang mga detalye ng kanyang trabaho. Bukod pa rito, sinabi ni Joey sa kanya na hindi pa tiyak kung kailan siya babalik sa Hefei. Kaya naman, kailangang manatili muna ni Zhang Yilong sa angkan ng Namgang. Dagdag pa ni Joey, magpapadala siya ng liham kay Zhang Yilong. Sa sandaling mabasa niya iyon, inutusan niya itong pumunta sa lugar na nakasaad doon. Nauunawaan ko, brother, masayang pahayag ni Zhang Yilong. Ngunit sinabi ni Joey sa kanya na tawagin siyang boss. Sa isang iglap, sinunod ni Zhang Yilong si Joey at agad siyang tinawag na boss. Kaya naman binigyan siya ni Joey ng thumbs up. Pagkatapos nun, sinabi ni Joey sa kanyang mga kaibigan na talagang pinahahalagahan niya na pinayagan nila siyang maglakbay kasama nila. Dagdag pa ni Joey, marami siyang natutunan sa panahong magkasama sila. Agad namang sinabi ni Jang Ho kay Joey na kung nakapagpasya na siya, wala na silang magagawa pa. Sinabi rin niya na magkikita sila ni Joey sa cafe sa hinaharap. Ngunit sa hindi inaasahan, tinanong ni Jang Ho si Joey kung ano ba ang gagawin niya sa 10,000-year ice spirit. Kaya naman nabigla si Joey at ayon sa kanya, hindi niya madadala iyon sa sword grave habang pasan sa kanyang likod ang napakalaking bagay na iyon. Kaya sinabi ni Joey kay Jang Ho na humihingi siya ng paumanhin. Pagkatapos ay nakiusap siya na kung maaari muna nitong ingatan iyon habang wala siya. Agad-agad, sinabi ni Jang Ho na hindi iyon magiging problema. Gayunpaman, kakailanganin ni Joey ng notaryo kung nais niyang may ibang kumuha nito para sa kanya. Bigla na lamang, sumabat si Jay Galwoon at sinabi na siya na ang gagawa nun. Kaya agad siyang pinasalamatan ni Joey. Samantala, makalipas ang ilang oras, sa Samsu, Gamchun Haen, sinubukan ni Joey na kausapin ang Diyos ng Espada. Ngunit walang anumang tugon mula sa Sword God at ayon kay Joey, 3 araw nang hindi nagsasalita si Jochian. Kailangang sabihin ni Jochian kay Joey kung nasaan ang libingan ng espada upang mahanap niya ito. Bigla na lamang, lumitaw ang mga lalaking ito sa eksena habang sinasabing, "Hoy, Tooth Fairy. Narito ka pala." Kaya naman labis na nabigla si Joey nang makita niya sila. At naguluhan siya kung sino ang mga gagong iyon. Gayunpaman, napagtanto ni Joey na ang mga lalaking ito ay ang Red Bear Ghost Squad. Sa isang iglap, nagulat ang pangkat na ito at napatanong sila kung paano nalaman ni Joey yun. Agad namang sinabi ni Joey sa kanila na dapat man lang nilang takpan ng kaunti ang kanilang mga kalamnan sa dibdib. Tinawag pa sila ni Joey na mga tanga. Bilang resulta, inutusan ng kalbong lalaking ito ang kanyang mga tauhan na patayin si Joey. Ngunit sinabi ni Joey sa kanila na maghintay muna ng 1 segundo. Sa kasamaang palad, papalapit na ang kalbong lalaking ito upang suntukin si Joey at sinabing patatahimikin muna niya ang bibig ni Joey. Dahil ayon sa kanya, kapag nagsimulang dumaldal si Joey, sakit iyon sa ulo. Teka, ano bang problema ninyong lahat? Ano bang nangyayari? Nag-aalalang wika ni Joey. Ngunit hindi siya pinakinggan ng lalaking ito. Kaya umatake rin si Joey gamit ang kanyang kamao at ang nakakagulat. Nagbanggaan ang kanilang malalakas na kamao. Sa kabilang banda, nagnitngit sa galit ang kalbong lalaking ito habang sinasabing, "Aba, tingnan mo nga naman siya." Kaya pala ng munting gagong ito na ipagtanggol ang sarili niya. Bukod pa rito, ayon sa kalbong lalaking ito, ang mga lintik na matutuwid na sekta na iyon ay grupo ng mga masusungit na gago. Hanggang dito muna sa ngayon. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.